Gulantang ang lahat sa sinabi ni Tatay Raysan. Sino ang sisisihin sa pagbagsak ng Rosehila community? Roel at Rachel official hiwalay na nga ba? Yan ay sama-sama nating tutukan mamaya mga kalingap, at kung nagustuhan niyo po ang ganitong klaseng reaction video, paki-like at subscribe, para lagi kayong updated sa susunod kong mga uploads. At salamat sa walang sawang pagmamahal at suporta kay Kuya Val Santos Matubang at Idol Kalingap Rab. Paalala, panoorin at tapusin ang video na ito, para malaman mo kung ano ang nilalaman nito bago mag-comment. Ngayon balik tayo sa topic. Yan ang tanong na gumulantang ngayon sa buong Rosehila community matapos magsalita na mismo si Tatay Raysan, ama ni Rachel, tungkol sa paghihiwalay ni Roel at Rachel ngayong linggo. Isang pahayag na hindi inaasahan ng marami, pero sa halip na magdulot ng gulo, ay nagdala ng linaw, payo, at aral para sa lahat. Sa unang punto pa lang ng kanyang sinabi, malinaw na hindi siya nagsalita para manisi. Hindi niya tinuro kung sino ang may kasalanan, at hindi rin niya ginamit ang pagkakataon para sirain ang pangalan ng kahit sino. Bilang isang ama, pinili niyang ipaalala na ang paghihiwalay ay desisyong personal at hindi dapat gawing batayan ng galit ng komunidad. Ayon kay Tatay Raysan, may mga bagay sa relasyon na hindi na kailangang ipagsigawan sa publiko. Hindi raw lahat ng problema ay nalulutas sa social media, at mas lalong hindi dapat pinapalaki ng bash at intriga. Dito pa lang, makikita mo na ang punto niya ay kapayapaan at respeto, hindi eskandalo. Mas lalong tumimo sa puso ng marami ang kanyang payo, na sa gitna ng hiwalayan, ang pinakamahalaga ay ang katahimikan, paggalang, at paghilom. Hindi raw kailangang may masisi para makapag-move on. Minsan, sapat na ang pagtanggap na may mga relasyong hindi talaga nagtatagal kahit anong gawin. Para sa Rosehila community, malinaw ang mensahe, kung may pagbagsak man, hindi ito dahil sa isang tao lang. Nangyayari ang ganitong sitwasyon kapag mas inuuna ang emosyon kaysa pag-unawa. Kaya ang panawagan ni Tatay Raysan ay tigilan na ang bangayan at bigyang daan ang respeto sa magkabilang panig. Sa panahon ngayon na mabilis maghusga ang publiko, bihira makarinig ng ganitong klaseng pahayag, isang boses ng isang ama na mas inuuna ang kapakanan ng anak at ang kapayapaan ng lahat kaysa sa ingay ng social media. At kung pakikinggan natin ng mabuti, ang sinabi ni Tatay Raysan ay hindi para palalin ang isyu, kundi para tapusin na ito ng maayos. Pagkatapos magsalita ni Tatay Raysan, bumuhos naman ang samut-saring reaksyon mula sa mga netizens. May ilan na nagsasabing, babagsak, daw si Rachel, may iba namang nagsasabing pareho lang daw silang maaapektuhan ni Roel. Pero kung titignan natin ng mas malalim, makikita na hati ang opinyon, at karamihan ay haka-haka lang base sa nakikita nila online. May mga netizens na nagtatanggol kay Roel, sinasabing mas pinili nitong mag-focus sa charity vlog, pagtulong sa kapwa, at sa mga lugar na malalayo, kaya raw nagkaroon ng distansya. Totoo namang malinaw na malayo ang mga biyahe, at hindi laging madaling pagsabayin ang advocacy, trabaho, at relasyon. Para sa ilan, hindi ito kapabayaan kundi sakripisyo na may kaakibat na hirap. Sa kabilang banda, marami rin ang nakaunawa kay Rachel. Ayon sa mga komento, nag-aaral si Rachel, inuuna ang kinabukasan, at may sariling pinagdadaanan. May lumutang pangpahayag mula sa netizens na matagal na raw, nagdusa, si Rachel, pero dito mahalagang linawin, walang opisyal na kumpirmasyon at walang direktang pahayag mula sa mismong dalawang panig na magpapatunay nito. Ito ay interpretasyon lamang ng mga nakasubaybay. Kaya ang tanong ng marami, sino ang nagsabi ng totoo? Sa totoo lang idol, posibleng pareho. Posibleng totoo na nahirapan si Roel sa pagitan ng charity at relasyon. Posible ring totoo na nahirapan si Rachel sa emosyon at sa sitwasyon. Pero ang hindi natin dapat kalimutan, iisa lang ang buong kwento, at sila lang ang tunay na nakakaalam nito. Dito pumapasok ang bigat ng sinabi ni Tatay Raysan. Hindi niya pinalaki ang usapin kung sino ang tama. Sa halip, pinaalala niya na hindi lahat ng sakit ay kailangang patunayan sa publiko. Ang relasyon ay hindi performance, at ang paghihiwalay ay hindi sukatan ng pagkatao. Para sa Rosehila community at sa mga nanunood, malinaw ang aral, huwag tayong magmadaling humusga base sa komento lang. Ang social media ay puno ng ingay, pero ang katotohanan ay madalas tahimik. Kung may dapat gawin ng supporters, iyon ay ang magbigay ng espasyo, respeto, at dasal, hindi pressure at paninisi. Sa dulo, hindi tanong kung sino ang babagsak. Ang mas mahalagang tanong ay, sino ang matutong umunawa?
At doon nagsisimula ang tunay na paghilom, para kay Roel, kay Rachel, at sa buong community. Sa puntong ito, malinaw na hindi na lang ito usapin ang hiwalayan ni Roel at Rachel, kundi kung paano haharapin ng Rockhala community ang pagbabago. Matapos ang pahayag ni Tatay Raysan, parang nagkaroon ng paalala sa lahat na hindi dapat manatili sa tanong na, sino ang may kasalanan, kundi, ano ang tamang gawin ngayon. Maraming netizens ang nagsasabing babagsak daw ang community, pero kung tutuusin, ang tunay na lakas ng isang community ay nasusukat sa panahon ng pagsubok. Hindi ito nabubuo dahil lang sa kilig o relasyon, kundi sa respeto at suporta sa mga taong sinusubaybayan natin. Kapag naghiwalay ang isang tandem, hindi ibig sabihin ay tapos na rin ang respeto sa kanila bilang individual. Makikita rin na parehong may piniling direksyon sina Roel at Rachel. Si Roel ay mas nakatuon ngayon sa charity vlog at pagtulong sa kapwa, habang si Rachel ay nag-aaral at inuuna ang personal na kinabukasan. Pareho itong positibong hakbang. Ibig sabihin lang nito, may mga pagkakataon talaga na ang dalawang tao ay may magkaibang landas na kailangang tahakin. Dito papasok ang responsibilidad ng supporters. Hindi obligasyon ni Roel at Rachel na i-please ang lahat, at hindi rin tama na ipasan sa kanila ang bigat ng expectations ng community. Ang tamang suporta ay hindi panghihila pababa, kundi pagbibigay ng espasyo para makabangon at magpatuloy. Ang ganda rin ng paalala ni Tatay Raysan na ang katahimikan ay hindi kahinaan. Minsan, mas nakakatulong ang pananahimik kaysa paulit-ulit na paliwanag. Hindi lahat ng tanong may sagot, at hindi lahat ng sagot ay para sa publiko. Kapag ito ang naintindihan ng community, doon nagsisimula ang tunay na paghilom. Sa halip na paghiwalayin pa ang fans, mas makabubuting ituloy ang suporta sa mabubuting ginagawa, kung charity man iyan, pag-aaral, o personal growth. Doon makikita na ang community ay hindi lang nakabase sa relasyon, kundi sa pagiging makatao. Sa dulo idol, hindi bumabagsak ang isang community dahil sa hiwalayan. Bumababagsak ito kapag nawalan ng respeto at pag-unawa. At kung susundin natin ang diwa ng sinabi ni Tatay Raysan, malinaw ang direksyon, panahon na para mag-move forward ng tahimik, maayos, at may malasakit sa lahat ng panig. Hindi may kakaila, idol na isa sa dahilan kung bakit ganito kalakas ang reaksyon ng publiko ay dahil sina Roel at Rachel ay kinilala bilang top 11 best love team sa buong Pilipinas. Hindi biro ang ganitong posisyon. Ibig sabihin nito, milyon ang naniwala sa kanilang samahan, sumuporta, at umasa na tatagal ang kanilang kwento. Kaya para sa marami, hindi talaga nila inakala na darating sa puntong magkakahiwalay sila. Para sa fans, ang tingin sa kanila ay simbolo ng inspirasyon, na kahit sa mundo ng vlogging at social media, may mga relasyon pa ring totoo at matibay. Kaya nang lumabas ang balita ng paghihiwalay, parang nabigla ang lahat. Hindi dahil may galit, kundi dahil nasira ang inaasahang kwento na akala ng marami ay pangmatagalan. Pero dito mahalagang linawin, ang pagiging top love team ay titulo ng publiko, hindi kontrata sa personal na buhay. Hindi nito ibig sabihin na obligasyon nilang manatili kahit mahirap na. Ang nakikita natin sa camera ay parte lang ng kwento, ang hindi nakikita ay ang pagod, pressure, at bigat ng expectations na araw-araw nilang pasan. Marami ang nagsasabi na sayang, na sana kinaya pa. Pero hindi rin natin pwedeng ipagkait sa kanila ang karapatang pumili ng kapayapaan. Ang totoong respeto sa isang love team ay hindi lang sa panahong sila ay magkasama, kundi pati sa panahong pinili na nilang maghiwalay ng maayos. Sa kabila ng lahat, hindi mabubura ang naging ambag ni Roel at Rachel sa kanilang fans. Ang saya, inspirasyon, at alaala ay mananatili. Ang pagkakahiwalay ay hindi nangangahulugang kasinungalingan ang lahat ng nakaraan, ibig sabihin lang nito, may hangganan ang ilang kwento. Kaya sa halip na panghinayangan lang, mas mainam na pahalagahan ang naging aral. Maging top 11 man o hindi, tao pa rin sila na may limitasyon. At minsan, ang pinaka-mature na desisyon ay ang maghiwalay bago tuluyang masaktan ang isa't isa. Anong masasabi nyo dito mga kalingap? Ito ay isang reaction video lamang, kaya pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. At lagi ko itong sasabihin sa inyo na, suportahan po natin si Idol Kalingap Rab at Kuya Val, dahil dito kinukuha ang mga gastusin, tulad ng pabahay, allowance sa mga beneficiaries, sahod sa mga kasamahang K-Boys at iba pa, at hanggang dito lang po muna si Kalingap Kuya Earth's latest update ngayong araw mga Kalingap,
At huwag kalimutang mag-like at subscribe at i-on ang notification bell for more updates. Maraming salamat po, mabuhay tayong lahat, to God be all the glory.